At handa po ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus upang patuloy na kumilos at gumalaw sa ating kalagitnaan. Panginoon, marami pong salamat sapagkat dito po sa talang ito, ang linaw po, O Diyos, nasaan sila? Saan ang mga humahatol sa iyo? Ang sabi sa aklat ng Roma, now there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. At maraming salamat po, Panginoon, sa katotohanan ng iyong salita na kami po, Panginoon, ay tinatanggap mo sa iyong presensya, hindi sa pamamagitan ng aming sariling katwiran, kahusayan, galing at dunong, kundi dahil sa iyong mabiyayang habag at awa. At ito'y pinatunayan mo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Kami lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo, biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, aking Jesus. We come before you, Lord, this morning and we say, siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, kami ay sumasamo, tumutulog sa harap ng banal mong trono. Minsan pa, na nasa siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan, O Diyos, Sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, kami ay sumasamo, tumutulog sa harap ng banal mong trono. Kami lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo, biyaya, kaawaan ay aming natanggap, O Diyos. O aking Jesus, kami, O Diyos, kami lumalapit, di man karapat-dapat. Hallelujah! Salamat, Panginoon, dahil sa iyo'y may kapatawaran at paglilinis. Ay nakamtan ko, O aking, sa iyo kami ay lumalapit, Panginoon. Kami lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Hallelujah! Thank you for the forgiveness and for the cleansing power of the blood. Nakamtan ko. Now, let the instruments play and enjoy the presence of the Lord. Hallelujah! Patuloy mong linisin, Panginoon, ang pusong isipan ng iyong mga hirap. Kumilos ka sa aming kalagitnaan at aming matanggap ang iyong pagpapatawad. May kalayaan, ang lahat ng sayo'y lumalapit at may kapatawaran ang lahat ng aming mga pagkakasala. Lift up your hands and say, kami lumalapit. sa kabanalan mo, biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, O aking Isa pa po natin awitin, lumalapit. Kami lumalapit.
kapatawaran na kanyang ibinigay sa atin. Hallelujah, O God. Panginoon, maraming salamat po, O God, sa mga oras na ito, O God. Sa inyo po namin, Panginoon, tinataas, Panginoon, ang aming gawain, Panginoon. Sa inyo po lahat ng papuri, pasalamat, pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Isa po natin palakpakan ang ating Panginoon. Sige ba, patuloy po nating palakpak ang ating kamay sa ating Panginoon. Sama-sama po natin pasalamatan, awitan, purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah, O God. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin Ang pag-ibig mo, ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay. isa pa po nating awitin. Hallelujah. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin Ang pag-ibig mo, Jesus. ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa amin. Maaari po ba natin taas ang ating kamay? Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa amin na katulad mo. Salamat aming Panginoon. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah, O God. Walang hanggang pasasalamat ang aming alay sa iyong pag-ibig, sa iyong pagliligtas sa aming Panginoong Jesus. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming pagpupuri, magsamba. Hallelujah. May pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aming sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin Ang pag-ibig mo, ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa amin. salamat aming Panginoon. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa amin na katulad mo. Salamat, O Diyos. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling. Isa pa po, salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa amin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Maaari po ba natin itaas ang ating kamay sa ating Panginoon? Ang buhay na kanyang pinagkaloob, walang hanggang pagsamba ang aming alay sa iyo, aming Panginoon. Hallelujah, O God. Kundi pasalamatan ka. Buhay ko na, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan. Isa pa po, buhay ko na. Hallelujah. Buhay ko na, purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba.
sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa amin na katulad mo. Salamat aming Panginoon. Salamat, salamat. O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa amin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya. Sasayaw sa piling Nagpupuri sa'yo, kataas-taas ang Diyos kami. Kataas-taas ang Diyos. Hallelujah. Kataas-taas ang Diyos kami, nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, Minsan pa po, kataas-taas ang Diyos. kataas-taas ang Diyos kami, nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos kami. Sa nag-iisang Diyos na ating Panginoon, kami sumasamba sa iyo, aming Panginoon. Minsan pa po, kataas-taasan. Nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, sumasamba. Pagkat ika'y karapat-dapat. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Karapat-dapat ka, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas. Sa uli pong pagkakataon, karapat-dapat ang ating Panginoon. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang dakila ka. Kataas-taas ang dakila ka. Kataas-taas ang Diyos, sa iyo, Panginoon, ang aming papuri. Pagkat ikaw ang aming Diyos. Hallelujah, O God. Hallelujah. Maraming salamat po, O God, sa umaga pong ito, Panginoon. Sa kagalakan, Panginoon, na inyo pong pinagkaloob, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Sa kalayaan, Panginoon, na kami makasamba, Panginoon, sa iyo pong pangalan, Panginoon. Walang hanggang pasasalamat, Panginoon, ng aming alay, aming pagpupuri, Panginoon, sa inyo pong pangalan, Panginoon. Hayaan niyo po, Panginoon, na patuloy ka po naming masamba. Patuloy, Panginoon, na maitaas ang inyo pong pangalan, Panginoon, pagkat ikay karapat-dapat, Panginoon. Patuloy niyo pong kilusin, Panginoon, ang inyo pong banal na Espiritu, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Hipuin ang bawat isa, Panginoon. May sakit, Panginoon, at may karamdaman, Panginoon.
Kayo, Panginoon, ang magpanatag, Panginoon, sa kanilang pong isipan, sa kanilang pong mga puso, o naman po, Panginoon, ang kanilang pong alalahanin, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang magkalma, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Tunay, Panginoon, na Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming sasambahin, Panginoon, sa aming buhay na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa inyong pagliligtas. Ikaw ang Diyos, Panginoon, at tumugod, Panginoon, sa amin, sa aming mga pangangailangan. Maraming salamat, aming Panginoon. Maaari po ba nating itaas ang ating kamay, ating pasalamatan ng ating Panginoong Diyos sa kanyang walang hanggang biyaya, sa kanyang pagpapagaling. Maraming salamat, aming Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Lord Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka.
Dakilain ka sa buhay ko, di nagbabago. Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama, ating pupurihin at sambahin ang ating Panginoon. At sa lahat ng panahon, siya'y tapat, hindi nagkulang sa ating mga buhay. Salamat aming Panginoon. Salamat po aming Panginoong Diyos. Hallelujah, God. Hallelujah, aming Panginoong Diyos. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago. Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Minsan pa po, sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Walang hanggang pasasalamat ang alay sa'yo, sa katapatan ng dakilang pag-ibig mo. Kailan ba'y hindi nagkulang ang biyaya mo? Mananatili kailanman at di magbabago.
Diyos at Panginoon. Walang hanggang pasasalamat ang galing sa'yo sa katapatan ng dakilang pag-ibig mo. Kailanman hindi nagkulang ang biyaya mo, mananatili kailanman at di magbabago. Ikaw ang Diyos at Panginoon. Walang hanggan ang galing sa'yo sa katapatan ng dakilang pag-ibig mo. Kailanman hindi nagkulang ang biyaya mo, mananatili kailanman at di magbabago. Ikaw ang Diyos at Panginoon. Maaari po ba nating itaas ang ating kamay sa ating Panginoon? Ano po ang uli nating awit? Walang hanggang pasasalamat ang alay sa'yo sa katapatan ng dakilang pag-ibig mo. Kailanman hindi nagkulang biyaya mo, mananatili kailanman at di magbabago. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos at Panginoon. Walang hanggang pasasalamat at pagpupuri ng aming alay sa iyo, aming Panginoon. Ito ang aming awit, Panginoon. Pasasalamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon. Tunay po na kahit kailan ay hindi kayo nagkulang. Lord, maraming salamat sa iyong biyaya. Lord, as we listen to your word today, I pray, Lord, na Lord, you speak to us. And katagpuin mo ba, Panginoon, ang mga pinagdadaanan ng aming mga kapatid. Lord, I pray that you meet us where we are. Lord, we're excited to hear from you today. And Lord, we just want to enjoy your presence. We just want to enjoy, Lord, being with you, Lord. Marami pong salamat, Lord, for this time. At patuloy ka pong maluwalhati sa aming worship service this morning. Thank you, Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen. And so muli po, Happy Mother's Day. Ang gandang tingnan. Parang gusto ko tuwing linggo may mga ganyan. Sumasablay, no? Maganda yung mga sablay na yan. Sige po, tayo po ngayon ay dadako na po sa gagawin po nating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ipinagpapauna ko na po, no, na lagi ko itong sinasabi, and for everyone else, no, a preacher doesn't actually preach in terms of a vacuum. Ibig sabihin, laging may pinanggagalingan na konteksto ang isang mangangaral. At ang totoo po niyan, yung pong mga preparations ng isang preacher all throughout those years, usually, and more importantly, they come handy. Kasi wala hong tapon sa ginagawang preparation ng isang preacher. So, halimbawa ho, sabihin ho natin na nag-prepare ho kayo ng isang sermon, maybe like in 2020, 6 years from now, it wouldn't be a waste because the Word of God
is unchanging, no? And sabi ko din, ang preaching doesn't come as a vacuum. Ang aking pong katuruan ay na-inspire po ng ginawa ko pong facilitation ng retreat kahapon sa mga tauhan po ng isang kumpanya. And ako ho nagulat sapagkat akala ko yung aking engagement with the retreat nung company na yon was actually like parang feeling ko just a period of time. Pero nagulat po ako, klinaro ho yung concept, klinaro ho ako, hindi ho pala iilang Sabado ng buwan ng Mayo. Lahat ho pala ng Sabado nung Mayo ako magtuturo. Katulad doon nung minsang naimbitahan ho ako magturo doon sa doon sa workers convention ng isang denomination, akala ko isang gabi lang. Yung pala ho, 2 gabi ako magtuturo. Alin ho sa 2? Hindi ako makaintindi o hindi ho nila pinaintindi. Pero it came as a surprise kasi ho, I prepared parang ilang reflections para dun sa retreat. I ended up preparing for 5 retreats, no? Parang sa 5 sessions. Ayoko po kasi na parang, ay Kuya Rico, welcome back. Wala ka bang dalang mga balikatan? Okay ka ba? Parang pagod na pagod ka. O sana makasumpong ka ng kapahingahan. Tawag dito, as I was saying, no, sabi ko sa kanila doon sa nag-invite sa akin, parang unfair naman na every Saturday, I'm actually sharing the same thing again and again. Parang hindi naman sulit, di ba? And so nangyayari, every Saturday, I prepare for a retreat. So, aminin ko po na ito pong turo ko na to was actually inspired by the retreat that I actually held yesterday. And siguro ipapasabi ko na ahead of time sa ating media production dyan na yung may binanggit ako na song. Alam niya yan, ano? Yun ang magiging response song natin mamaya. So ang ating pong pag-aaral ay kukunin po natin sa aklat po ng awit, Psalms chapter 63. And kahapon po ay hindi ko lamang po sinabi dun sa retreat, pero actually Psalms chapter 63 is a very wonderful passage. And so I would like us to look at Psalms chapter 63. Madalas na po natin itong ginagamit sa ating mga tawag sa pagsamba. At miminsan ko na rin po yatang naituro ito. And so let us take this time to read Psalms chapter 63. Pananabik sa presensya ng Diyos. Awit ni David. Ang kailan po ito naisulat? Nang siya'y nasa ilang ng Juda. Sa makatwid, ito po yung iilang tala sa aklat po ng awit na ibinigay yung konteksto ng pagkakasulat. Sabi po dito sa verse 1, O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw nga ang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Hayaan mong sa santuaryo, ikay aking mapagmasdan. At ang likas mong kaluwalhatian at kapangyarihan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay, kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y tunay na masisiyahan, magagalak na umaawit ng papuring iaalay. Laman ka ng gunita ko, samantalang nahihimlay. Magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Ikaw ang sa akin tumutulong sa tuwina, kaya sa iyong pagkupkop, ligaya kong awitan ka. Itong aking kaluluway sa iyo lang nananalig, kaligtasan ko'y tiyak dahil sa iyo'y nakasandig. Ngunit silang nagbabantang kumitil sa aking buhay, sila nga ang masasadlak sa malamig na libingan. Mamamatay silang lahat sa larangan ng digmaan, kakanin ng asong gubat ang kanilang mga bangkay. Dahilan sa iyo, O Diyos, ang hari ay magdiriwang, kasama ng mga tapat, magpupuring walang hanggan, ngunit silang sinungaling, bibig nila ay tatakpan. Sandali po tayong manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos na may gawa ng langit at ng lupa,
Hinihiling po namin sa umaga pong ito na sa gagawin po namin pag-aaral ng inyo pong mga salita, na kayo po, Panginoon, ang mangusap sa aming pong kalagitnaan. We pray, Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, that you would send forth your Holy Spirit, O God, in the midst of your people. At sa inyo pong pagpapadala ng inyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, liwanagin po ninyo, Panginoon, ang aming pong pag-aaral. At kami, Panginoon, ay humantong sa pananampalataya. Sapagkat ang sabi ng iyong salita sa Roma 10:17, ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig at pakikinig ng iyong salita. Aming dalangin, Panginoon, na pagpalain niyo po ang aming pong gagawing pag-aaral. And we ask you, Heavenly Father, that you would speak to your people this morning, O God, in the mighty name of Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy po namin kayo niluluwalhati, dinadakila at pinapasalamatan. Sa inyo po, Panginoon, ang aming papuri, pasalamat at pagsamba sa matamis at natatanging pangalan po lamang ng iyong anak na si Jesus. In Jesus' mighty name we pray, and everybody say, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Let's give the Lord the best clap of praise. Alam niyo, itong buwan ho na to ng Mayo, kung ako ho ay kasama pa po sa pinaka-employment list ng ATS, ngayon ho, kasagsagan po ngayon ng academic preparations para sa graduation sa susunod na buwan. So June, graduation po sa ATS. And I remember, if I'm still working as an active, kasi ho kayo, visiting faculty lang po ko eh. So if I'm working part of it, ngayon ho, sunod-sunod ho ang mga preaching contest kada service ngayon, o kada chapel service. And ngayon ho, naghahanap na ho kami ng mga honor graduates sa ATS, no? Kagabi ho, habang ako po'y nag-aaral, nakikita ko ho, nagpapapicture na sila ng mahiwagang green sablay ng ATS. At sabi nga nung, walang kokontra. Kasi ho, ang totoo niya na hindi pa kayo graduate hanggang hindi kayo napasahan ng diploma. Oo. Kahit ba sabihin nakapagpakuha na kayo ng graduation picture ninyo, hanggat hindi nyo hawak yung diploma nyo, hindi kayo talaga graduate. Kaya sabi nga, walang kokontra. Ngayon, ito pong passage na to, Psalms chapter 63, has actually been one of the most studied passage in the book of Psalms. And sabi po dito, kung babasahin nyo po ito ng mabilisan lamang, at kung kilala nyo, kung alam niyo yung storya ng buhay ni Haring David, ang isa po sa makikita niyo po dito, posible ho na meron kayong maikabit na life story ni Haring David dito sa sitwasyon na to. Pero pag hindi ho kayo masyado nagbabasa ng Biblia at hindi niyo ho kilala si Haring David, medyo maghuhula kayo eh. Sabi kasi ng ilang mga commentators regarding dito sa Psalms, no, ang hirap daw hong ipinpoint. Meron po ako dati nung isang kasabayan na ang sabi niya hong ganon, ang hirap daw hanapin ng context ng Psalms. Yun daw ang isa sa pinakamahirap na hanapan ng context. Ang sabi ko naman, pag ikaw ay kilala mo yung pinag-aaralan mo, particularly si David, hindi mo man ma-ascertain, hindi mo man masabi agad-agad na yun na nga, pero pwede mong itugma iyon sa buhay ni David. There is actually instances in the life of David wherein a particular passage in Psalms can be guessed na yun ang konteksto. At again, itong Psalms chapter 63 verses 1 up to 11, siguro for the time being, let's leave everyone hanging. Kailan, paano, at bakit ito nasulat tong Psalms chapter 63 verses 1 up to 11. So simulan ko muna yung introduction. Let me give my introduction. If you had to pick a single word to describe our society, what word would that be? So palagay ninyo, ano hong salita ang pwede hong maglarawan sa ating kasalukuyang lipunan? Palagay ko ho, sasabihin nyo, materialistic, chaotic. Naku, napakaalala ang talagang gagaling ng mga taga-CJLS. Chaotic. Tawag dito, materialistic. Pwede ring evil, no? Pwedeng inflation, no? Inflated. No? Lahat napakamahal.
Pero sabi ko po dito, I think for me, at least for my case, no, I'd say it will be pressure. Our society is so much pressured. Maraming pressure sa buhay. Tama ba? Simula pa lang nang nag-aaral kayo, may pressure na agad. The pressure na maka-honor kayo, di ba? No? Pagkatapos, pag nakagraduate, ang pressure mo naman, makapasok ng trabaho. Pagkatapos, pag umabot ka sa certain edad, ina-expect nila, mag-asawa ka na. Tapos pag na may asawa ka naman, ina-expect, pinipressure, magkaanak naman. Di ba? Parang hindi na natapos yung kulang na lang, pati pag mamamatay ka na, iisipin pa nila, dapat nakalibing yan sa ano. Lahat na lang puro pressure. Di ba? Napansin nyo, simula, pero tingnan nyo pati ito ha, simula pa lang sa conception, talaga may pressure na. Eh di ba nag-uunahan yung mga sperm cells papunta doon sa egg cell? O so yung maunang sperm cell doon sa egg cell, yun ang panalo. So nagsimula pa lang sa conception pa lang, may pressure na. Hanggang sa mamatay, may pressure pa rin. So we begin to understand, perhaps the most accurate word would be pressure. We live in a day marked by pressure in almost every area of life. Agree? So sa totoo lang ho, no? We are pressured in all sides. Pressure to excel, pressure to prove ourselves, pressure to so many things. Now, parang feeling nyo, someone is always pressing you down. So yun po ako personally, no? That's the way I would look at it. Life is a real pressure. In the midst of such pressures, there is one thing that will determine, however, your course of life. Kung may pressure, meron ding solusyon sa pressure. Ano ho? Cooker. Hindi. Joke na naman. So, Pastor, tigil-tigilan mo na kami, ha? Hindi siya nakakatawa. So, ano ngayon kung may pressure sa buhay? Ako, ang sagot ko dyan, syempre, gamitin mo na yung pressure, di gamitin mo ng cooker, di ba? Pero in the midst of such pressures, there is one thing that will determine the course of your life. Ano po sa palagay ninyo? You will not be pressured in life if you know your priorities. Tama po ba? Bakit ka mape-pressure kung alam mo yung prioridad sa buhay? Tama po ba? Yun lang namang talaga na pressure na kung kung ano-ano mga bagay ay hindi alam kung anong dapat unahin. Kaya ang sabi nga natin minsan sa isa kong mahal na spiritual mentor, minsan na maraming tao, aligaga. Hindi na aligaga minsan, gaga na lang. Kasi hindi na alam kung ano ang gagawin. Pero kung alam mo ang priority mo sa buhay, mas malamang sa hindi ka mape-pressure. And we begin to understand that everyone need to set their priorities. Amen? We begin to understand, if your priorities are not clearly defined, you will be swept downstream in life by various pressures. The seeming victim of your circumstances. Parang biktima ka ng mga pagkakataon. Pero pag alam mo ang prioridad mo at malinaw yan, you can respond to your pressures by what? By making choices in line with your priorities. Kung alam nyo yung prioridad ninyo, alam nyo kung anong pipiliin nyo. Tama po ba? At pag alam nyo kung anong pipiliin ninyo, nagkakaroon ng direksyon ng buhay. Amen po ba? I remember one time sabi ni Brother Roger, natutuwa tayo no, nandito yung mga Villardo, no? Si Pastor Erickson at saka si Ma'am Dot. Sabi nga nun, meron ako tinanungan, anong tingin nyo dun sa service natin? Para kaming umaten ng parenting seminar. Pero ang sabi naman ni Kuya Roger, ang maganda daw, pag nagtuturo dito yung mga taga-ATS, hindi lang spiritual, meron pang practical. Kaya ho sa umaga pong ito, ang gusto kong mangyari, hindi lang ho spiritual. Meron din practical kayong makukuha mula dito sa pagtuturo natin ngayong umagang ito. Kaya alamin ninyo yung inyong prioridad. Tama po ba? Sabi niyo sa katabi niyo, know your priorities. And you will not be pressured. Tama? Sa umaga pa lang, pag alam niyo yung priority ninyo, alam niyo na kung anong uunahin ninyo. Prioridad ko ang labada, may labango. So ibig sabihin yun, maghapon kayo naglalaba. Di ba? Pero pag inuna, parang nakakatawa. Umaga labada, gabi labada pa rin. Ano? Kung alam niyo kayo ng priority ninyo, yun ang magiging choices niyo in life. So it needs to be clear. Thus, it is crucial that you have the right priorities. Your priorities determine how you spend your time, with whom you spend your time, and how you make decisions. Amen po ba? Your priorities keep you from being battered around by the waves of pressure and help you to steer a clear course
towards a proper destination. So, ngayong umaga pong ito, we need to understand, above all else, what should be our priority? God should be our priority. Amen? Hindi ho ano pa man bagay. Our priorities should first and foremost be godly priorities. This is very crucial. Ito ang lalong mahalaga. Can I hear an amen? Purihin po ang Panginoon. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon yung malakas sa palakpak sa Diyos na buhay? May tanong po ako dito Minsan kailan nagpa-prioritize sa marami mga tao? Ako alam ho ng misis ko to. Number one, anong tawag doon? Yung last minute. Crammer. Ako, cramming ako no? Crammer ako. Katwiran naman sasabihin ko ng mga, May, hindi ako nag-iisa, di ba kasama kita? Ma'am Zar, kasama kita, di ba? Na ang sabi namin gano'n, kung kailan ba naman last minute, doon lumalabas yung mga adrenaline namin. Doon lumalabas yung creative juices namin. Parang kapag mga 2 linggo bago, si Elder Alfie, nangangiti. Parang mga 2 linggo bago yung deadline, parang walang pumapasok na ideya. Pero pag bukas na yung passing, doon dumadagsa talaga yung mga ideya. Pero ano ba yun? Tama ba yun when you prioritize? Kailan nagpa-prioritize sa maraming tao? Ay, nung nagkaroon ng COVID-19, nalaman natin kung anong prioridad natin, di ba talaga? Dumating sa punto na nung COVID-19, church buildings are not a priority. During the COVID-19, what was important to us, your time of worship with the Lord. Kasi pinakita ng COVID-19 kung ano talaga ang mahalaga sa buhay. Ang daming bumagsak na negosyo noon. Hindi na usapan nun yung palakihan ng church building. Ang nangyari nga, from church buildings, lumipat sa online lahat ang mga churches. At yung mga churches na gumagawa ng tama bago nung COVID, yun yung mga churches na nabuhay during COVID. Pero yung mga churches na mali ang prioridad, pagpapalaki ng building, pagpapaganda ng parking space, pagbili ng property, pagdating ng COVID, lahat ng yan nawala, di ba? Everyone shifted to an online service. Kaya yung mga churches na ayos yung kanilang fellowship and community bago nung COVID, nung kasagsagan ng COVID na buhay. Maraming simbahan nagsara nung panahon ng COVID Why? The people then did not understand their priorities. Moving on. Alam nyo, the reality of death and near-death experiences shakes you to prioritize. Di ba? Pag sinabihan siguro ako, ay pastor, hanggang bukas ka na lang. Abay, mapaprioritize ka talaga, di ba? Totoo hindi. Sino dyan pag nalaman may sakit, biglang nagpa-prioritize? Alam nyo po, ay naku, minsan nga sumakit lang, ulo, cancer na to. Di ba may mga ganong OA? Pagkatapos, pag naganon-ganon na, susulat na ng mga prioridad. Yung kalan, sa'yo to anak. Yung sandok, sa ditche mo ha. Nagsisimula na maglagay ng mga o ilagay yung asin doon sa ganitong lagyan. Di ba, pag malapit-lapit mamatay, di ba? Pag mayroong mga sakit. At kapag nakalampas ng near-death experiences, doon nalalaman ang priority sa buhay. Tama, mali. Meron pa isang insidente. Kapag nag-hit ka na ng rock bottom, pag nandun ka na sa pinakamababang level ng buhay mo, doon mo maintindihan, sana pala nag-ipon ako noon dati. Sana pala ginawa ko to, sana pala ginawa ko. That's when you hit rock bottom. That's when you begin to understand what your priorities in life. But it's very clear, of all of the given situation, we need to prioritize. Amen? At sino dapat ang ating priority? Ang sabi sa sermon ko dito, our utmost priority is to seek God. Can I hear an amen? Sabi niyo sa katabi niyo, your utmost priority is to seek God. Amen? Hindi bukas, hindi sa susunod na buwan, hanapin ang Panginoon ngayon. Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon? Yung malakas sa palakpak sa Diyos na buhay. Ang gagawin natin, babalikan natin yung Psalms chapter 63 verses 1 up to 11. Please bear with me as we study this passage. And sorry, medyo ma-extend tayo. Meron konti tayong sash party kanina kaya medyo ma-extend ng konti. So when we talk about having God as your utmost priority, tingnan natin ang sinasabi sa Psalms chapter 63. Psalms chapter 63 is one of the most well-loved Psalms. And what is it about Psalms chapter 63? Sabi po dito ng isang church father, John Chrysostom, and he existed from 349 to 407. Sabi niya ganon, John Chrysostom wrote,
that it was decreed and ordained by the primitive, or meaning to say the church fathers, that no day should pass without the public singing of the Psalms. Kaya makikita po ninyo, doon sa mga institutional churches, meron ho talagang bahagi ng service na binabasa ang aklat ng awit. At meron pa ngang salmo responsorio. Di ba? Kinakanta-kanta pa nga yan eh. So inutos yan ng mga church fathers na sa buong service, dapat hindi mawawala ang pagbasa ng aklat ng mga awit. Sabi po yan ni John Chrysostom. He also observed that the spirit and soul of the whole book of Psalms is contracted into this psalm. The spirit. So yung sinasabi po niya na ang kanyang comment ay yung buong kahulugan ng buong aklat ng awit na all 150 chapters of Psalms is actually condensed in Psalms chapter 63. So ganun ka-importante ang Psalms chapter 63. And this is actually from a book written by J.J. Stewart Prune, o Book of Psalms, no? So ibig sabihin, hindi maliit na pag-aaral yung ginagawa natin sa Psalms chapter 63. Because even a church father says that yung buong diwa ng buong aklat ng awit ay nakapaloob sa Psalms chapter 63. Moving on, sabi din po dito, another commentary on the Old Testament, in fact, the ancient church had the practice of beginning the singing of psalms at each Sunday service with Psalms 63, and it's called morning hymn. Kaya mapapansin po ninyo, no, kahit papano dito sa CJLS, pag oras po ng ating tawag sa pagsamba, halos saan ko kinukuha yung mga tawag sa pagsamba? Awit, sa aklat ng awit. Bakit? We need to practice the book of Psalms. And Psalms chapter 63 is one of the best, no? Sabi ng Psalms chapter 63 tawag, it's a morning hymn. Psalm 63 shows us the priority of King David under pressure. So nakita po natin dito, just to make a point, no, that Psalm 63 shows the priority of King David under pressure. At ako personally, kung meron akong isang kaibayo, kasabayan na magsasabing hindi mahanap ang konteksto ng Psalms chapter 63, I bet to disagree. Because for me, ang pinakamalapit na konteksto kung bakit nasulat ang Psalms chapter 63, palagay ko ay yung araw na iniwasan ni Haring David ang pagrebelde ng mismong kanyang panganay na anak na si Absalom. That for me, I would say, would be the best context. Tingnan po natin dito sa ikalawang Samuel 15. Hindi ko naman po babasahin ng mahaba dyan, pero pinakita po doon na si Absalom ay nagrebelde sa kanyang tatay. At sa pagrebelde niya sa kanyang tatay, ang ginawa niya, kinuha niya yung trono ng kanyang tatay. At para ho wala nang dumanak na dugo, nagparayana si Haring David. At ang ginawa ni Haring David, nilisan niya ang Jerusalem. Siya mismo ang umiwas sa kanyang anak na si Absalom, pero palagay ko kung kayo ang tatay, masakit na maramdaman na nagre-rebelde sa inyo ang inyong anak. At hindi lamang ho pagre-rebelde ang layunin ni Absalom, gusto niyang patayin mismo ang kanyang tatay. So alam niyo po, isa pa hong very powerful thing is that, sabi dito sa verse 14, sinabi niya sa mga kasama, mabuti pa'y umalis tayo sa Jerusalem. Kung hindi, tingnan niyo tatay to nanganganib tayo kay Absalom. Magmadali tayo at baka tayo abutan niya. Kapahamakan ang sasapitin natin sapagkat wala siyang igagalang isa man sa lunsod. So nakita po ninyo, tatay ang nagbigay. So noong mga panahon na yon, masakit palagi ko na malaman nyo na mismong anak ninyo ang nagre-rebelde laban sa inyo. And to cut the long story short, alam nyo, ang mga hari nung panahon na yon, hindi lang isa-asawa. Maraming concubine yan. Maraming mga extra spare. Iniwanan niya yung mga babaeng yun sa Jerusalem. Alam nyo, ginawa ni Absalom? Pagdating ni Absalom sa Jerusalem, sinipingan niya lahat yung mga sawang yun. Ano sinasabi niya? Ako na ang may-ari ng bahay na ito. So that's actually an act of defiance. So we begin to see that King David was actually, he went to, ano sabi kanina? Sa ilang, di ba? So sabi sa verse 23, umiyak ang mga taong bayan habang umaalis ang hari at ang kanyang mga tauhan. Tumawid sila ng batis ng Kidron at saan nagpunta? O ano sabi kanina sa Psalm 63 yung heading niya? Saan sinulat? Di ba sa ilang? O tuloy natin. Ito naman, sa lahat ng aalis, ang kasama niya hindi mga warriors.
ang kasama niya isang pari, no? Kasama rin nila ang paring si Zadok at lahat ng Levitang nagdadala ng kabanantipan. Ibinaba muna nila ito hanggang makalabas ng lungsod ang mga tao. Kasama rin nila ang paring si Abiatar. Tinawag ng hari si Zadok, ano sinabi niya? Ibalik mo na sa lungsod ang kabanantipan. Kung nasisiyahan sa akin ng Diyos, ibabalik niya ako. At makikita kong muli ang kaban, sa pinaglagyan nito. Kung ako na may hindi na kinalulugdan, mangyari nawa sa akin ang kanyang kalooban. Nakita niyo yung priority ni Haring David? He was not prioritizing about his throne. He was not prioritizing of his position. What does he prioritize? He prioritized his personal relationship with God. Amen? Ang nakita natin dito, hindi mahalaga sa akin ang trono. Ang mahalaga sa akin, ibalik ako ng Panginoon at muli ko siyang mamasdan. Can I hear an amen? Kumusta ho ang mga prioridad nyo sa buhay? Katulad din ho ba ni Haring David? 5 bagay lang naman ho itong ibabahagi ko. Pagpasensya nyo na po at medyo ma-extend tayo ng konti. Pero there are 5 things that we need to understand. How are we going to prioritize God in our most pressured time? Number 1, the best thing and the only way for you to prioritize God is if you really know who God is. Amen po ba? Ang tanging paraan para inyo pahalagahan ng Diyos ay kung kilalanin ninyo ang Diyos. Amen po ba? Tingnan ho natin dito sa isinulat na awit ni Haring David. Ano yung unang sinabi? No? Pananabik sa presensya ng Diyos, awit ni David nang siya'y nasa ilang ng Juda. Anong unang-unang sinabi niya? O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong... So, itong 1A na to, what does it show? It shows that David knows God. And to him, all that matters is the Lord. Amen po ba? Hindi mo naman sasabihin, O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ako naniniwala ako sa buong buhay ni Haring David, ganun niya kakilala ang Diyos. At nagsimula siya bilang isang hamak na pastol. Ano sabi niya nung kinakalaban niya si Goliath? Sabi niya ganon, nung ako'y nag-aalaga ng tupa ng aking ama, nakakalaban ako ng mga leon at ng mga oso, pero sinasamahan ako ng Panginoon. Ang Diyos na sumama sa akin upang patayin ang mga leon at oso na to, ang siya ring Diyos na kasama ko, dahil diyan magtatagumpay ako. Amen? We've seen in the life of David that there was never a time that the Lord left him. At alam mo ang puso ni David dahil siya isang pastol. Kaya nga niya naisulat, ang Panginoon ang aking pastol. Bakit? Walang sandali ng kanyang buhay na hindi niya naranasan ang pagsama ng Diyos. Can I hear an amen? Sino sa inyo ang tatalikod sa isang matapat na Diyos? Sino sa inyo ang hindi ipaprioritize ang Diyos kung kilala nyo talaga ang Diyos? Doon sa mga taong tunay at totoo na kilala ang Diyos, hindi sila matatalikod sa Diyos. Can I hear an amen? Tignan nyo yung katabi niyo, sabihin nyo, sino magpapahiwalay sa'yo sa Diyos? Ang tanong lang, kilala nyo ba ang Diyos? Di ho ba? Di ba totoo naman yan, no? Sa oras ng pangangailangan, lalabas kung sino ang inyong mga kakilala. At kung minsan maraming mga tao, ang nasa huling listahan ng kanilang prioridad ay Diyos pa. Dumating sa problema, sinong Bombay ang uutangan ko? Dumating sa problema, Ate Magda, okay na ba yung withdrawal ng aming interest sa aming insurance? Ganon. Dumating yung problema, sinong kapatid ang lalapitan ko? O dumating ang problema, Panginoon, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Sino sa inyo, prioridad ang Diyos? Magiging prioridad nyo lamang ang Diyos kung tunay at totoo ang pagkakilala nyo sa Kanya. Can I hear an amen? Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon? That's number 1. God can only be your priority if you really know who God is. The question is, do you know God? That's the number 1 question. Number 2 is this, do you really know God?
How do we know God? Sabi ni Jesus sa John chapter 17 verse 3, mula sa Magandang Balita Biblia, doon sa panalangin ng Panginoong Hesus para sa kanyang mga alagad. Pagkasabi ni Jesus ng mga ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin kanya sapagkat binigyan mo siya ng kapangyarihan sa lahat ng tao upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ano daw ang buhay na walang hanggan, mga kapatid? At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na isang Diyos, na isang tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong isinugo. Can I hear an amen? So this is eternal life, that people would know God and that they may know Jesus Christ whom He has sent. So hindi po mahalaga ang inyong mga degrees, hindi mo mahalaga ang laman ng inyong libreta de bangko, ng inyong debit card or credit card. Ang mahalaga kung kilala nyo ang Diyos. Yun ang tunay na mahalaga. Can I hear an amen? If you know God, He will be your priority. Ikalawa, how are we going to prioritize God? Number 2 is this. When God is the desire of your heart, He will be your priority. Amen? Kahapon ho kasi, matatawa ho kayo. I-share ko naman lang sa inyo, no? Kahapon ho kasi, pagkatapos namin magturo sa Pulilan, natapos ho kasagsagan nung katanghalian tapat. At ngayon ho, nasa edad ko na to, doon ko ngayon naiintindihan yung heat exhaustion. Sobrang init kahapon. Ang totoo ho niyan, may invitation pa ho kami later in the day, yesterday, para umattend sa isang child dedication. Pero sobrang init talaga, napakainit yung hindi na ho namin kinaya. Ngayon, nung kami ho ay nakauwi na at nagpapahinga na ho, para ho ba ako naglilihi? Di nakahiga ako kami dalawa at nagpapahinga. Sabi ko, gusto ko siopaw. Gusto ko Dunkin Donuts. Sinampal ba naman ni Sister Bim bibig ko? Sabi niya, bunganga mo niya, puro pagkain ng inaano mo, ha? Wala ka na ibang puro pagkain. Sinampal ba naman? Sabi ko, yun yung priority ko pagkain. So alam niyo sa puso ninyo kung ano talaga yung priority ninyo. Hindi naman ako tatawad kung bibigyan niyo ako ng donuts. Walang problema sa akin yan. Pero ang punto dito, kung sino yung desire ng puso nyo, yun ang laging laman ng inyong puso at isip. Tama ba? Tingnan nyo dito, si Haring David sa verse 1b, kilala niya ang Diyos, pero hindi niya lang kilala. Ano sabi niya? Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw nga ang... diba? Ang linaw. Ang Diyos ang kanyang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Napapanahon sa panahon natin, ang init, diba? Nagkakabitak-bitak ang lupa. Ang irigasyon ngayon, pupunta mula sa anggat, papunta na lahat sa tubig, wala na sa irigasyon. Bakit? It's a matter of priority. Pagpapatubig ba sa tanim o sa inumin ng tubig? Well, it's a matter of priority. Pero nakita po natin dito, God was David's priority because he desired for God. Who is your desire? Ang yung desire ninyo ang magpapakita ng inyong prioridad. Ako naniniwala ako, kaya kayo nandito, prioridad nyo ang Diyos. Tama po ba? Amen! Kaya kayo nandito, prioridad ninyo ang Diyos. Dahil ang inyong pinapahalagahan, nakikita yan sa inyong ginagawa. Tama po ba? If God is the desire of your heart, then He will be your priority. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw nga ang siyang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Mga kapatid, gaano ninyo inaasam ang Diyos sa buhay po ninyo. At ang totoo po nyon, ang alam po natin, hiwalay at kawalay sa Diyos, wala tayong magagawa. Can I hear an amen? I don't know if Allison will be able to relate to this, no? Meron po akong narinig na isang debate sa pagitan ng isang mananampalataya at isang hardcore na atheist. At ang sabi ho ng atheist dun sa mananampalataya, hindi totoo ang Diyos mo. Paano mo patutunayan na ang Diyos ay totoo? Nagsalita yung Kristiyano, sabi niya ganon. May itatanong ako sa iyo bilang atheist na hindi naniniwala sa Diyos. Sinong atheist, sinong tao, nung naging atheist ay bumuti ang buhay? Sinong atheist, sinong tao, nung naging atheist na wala yung depression? Sinong atheist, sinong tao, nung naging atheist, bumait at naging mas matino?
Pakitaan mo ako ng taong hindi naniniwala sa Diyos na okay ang pamumuhay, at doon ako mag-atheist. Alam natin, people without God is worthless. Di po ba? Kaya tingnan po ninyo, ang talagang nagbibigay ng kahulugan sa buhay ng maraming tao ay hindi ho pera. Ang sabi ng marami, mainit ang ulo pag walang pera. Samantalang sabi ng Ninang Wilma, ang pera naman ay gawa na. Sa papel lang naman yan. Kung ang pera ang inyong prioridad, pag nawalan kayo ng pera, galit kayo talaga. Kapag ang prioridad ninyo ay ibang bagay, pag nawala yan sa inyo, maiinis kayo. Pero ang taong ang Diyos ay prioridad. Makikita po ninyo, ang taong yan, ang prioridad ay Diyos. Their desire is God. Nothing can be taken away from them. Can I hear an amen? Dumadating tayo sa panahon sa buhay po natin, hindi naman tayo lahat mayaman. Dumarating sa panahon natin, nasasalat din tayo. Pero nagagalit ba kahit nagiinit ang mga ulo ninyo? Hindi. Sapagkat alam natin na sa gitna ng lahat ng pinagdadaanan natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. At kailanman ay hindi mang-iiwan ang Diyos na totoo. Can I hear an amen? Let's give the Lord the best clap of praise. Palakpakan po natin ang Panginoon. Bear with me, ha? Bear with me. Sabi po dito, a young man ran after Socrates, calling, Socrates, Socrates, can I be your disciple? Socrates ignored him and walked out into the water. The man followed him and repeated the question. Socrates turned and without a word, grabbed the young man and dunked him under the water and held him down until he knew that he couldn't take it any longer. The man came up gasping for air. Aba, nanlulunod si Socrates. Si Justin, sabi gano'n niya, Pas, i-disciple mo ko, hindi mo alam ang sinasabi mo, Justin. Oo. Kung nandito si Mark Bayaban, sabi niya gano'n, hindi mo naintindihan ang sinasabi mo. Magpapadisciple ka kay pastor. Si Socrates, sabi niya sa, i-disciple niyo po ako. Nanlulunod si Socrates. Tingnan po natin, ano sabi ni Socrates? The young man ran after Socrates calling. Socrates replied, when you desire truth as much as you seek air, then and only then will I make you my disciple. Diba? Ganun katindi dapat ang ating pagnanasa para sa Diyos. Na Diyos mismo ay parang hininga ng ating buhay. Sapagkat hiwalay at kawalay sa Diyos, wala tayong magagawa. Amen po ba? O nag-uusap si Ate Magda sa Ninang Bising. Siguro sabi nga wag ka Justin, matakot ka sa iyong request. Oo. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Ano sabi ni Jesus? Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang, hindi mo alam ang nire-request mo. Kung ako magdi-disciple sa'yo. So nakita po natin dito, hindi ho biro ang challenge ni Socrates until you understand truth like air, because without air, we wouldn't live. Without God, we will not live as well. Can I hear an amen? Pwede po ba yung malakas na palakpak sa Diyos na buhay? Yung pinakamalakas na palakpak sa Panginoon. Let's give God all the glory. How are you going to prioritize God? If God is your life, what more can be priority? Amen? Ikatlo, tingnan po natin dito. How much do you desire to know God? That's actually a good question. To seek after God and to desire for Him means that there is always more of Him. And that we can never become, that we can ever have, because God is an infinite person. Hindi nyo po pwedeng sa buong buhay nyo sabihin nyo, nakamtan nyo na ang Diyos. Hindi po sa buhay na to ang ating kapupunan. Ang kasakdalan natin, ang kabuuan natin ay hindi sa mundong ito, tanging sa maluwalhating hinaharap. Then and only then can we say that we have more of God in our lives. Third, and two more before we end. When we have seen His beauty and we have experienced the reality of God in our lives, dun lang natin talaga masasabing Diyos ang ating prioridad. Sino rito ang namasdan ng kagandahan ng Panginoon? Amen. Sino ho rito ang naranasan na ang kabutihan niya sa buhay niyo? Amen. Kaya nga yung kantang likhang awit ni Pastor Alan, napakaganda nung mamasdan ng kagandahan ng Diyos. Ano sabi po dito ni Haring David sa verses 2 and 5? Sabi niya, hayaan mong sa sanktuaryo ikay aking mapagmasdan.
At ang likas mong kaluwalhatian at kapangyarihan, ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay. Kaya, pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa ay tunay na masisiyahan, magagalak na umaawit ng papuring iaalay. Sino sa inyong namasdan ng kabutihan at kagandahan ng Panginoon, hindi ho mawawala yan as a matter of yung priority. Amen po ba? Diba nga merong mga kanta na inaalay dun sa mga loved ones nila, lalo na kapag in love na in love. Kung, merong kanta, di ba? Sana kahit minsan ay mapansin ako. Di ba? Ano sabi dun sa kanta na yon? Ang una niyang napansin yung kagandahan ng kanyang minamahal. Kung napapansin ni Kuya Ray yung kagandahan ni Ate Mel, mas maganda sigurong mapansin ng Kuya Ray ang kagandahan din ng Panginoon. Amen ba? At talaga namang gandang-ganda si Kuya Eric kay Sister Winnie, di ba? Pero yes naman, pak na pak. Sabi ganun Sister Winnie. Pero sino rito ang mas maganda mamasdan ng kagandahan ng Panginoon? Sabi po ni Haring David dito, namasdan niya ang kagandahan ng Panginoon at yun ay sapat na. Sino sa inyo, dahil ang Diyos ang namasdan niya ang kagandahan ng Panginoon, God is His priority. Alam niyo, sa totoo lang, no? Kaya nagtataka ako, ikaw nanonood ka. Upload ba to? Ikaw na nanonood, ba't wala ka dito sa church? Kasi ang totoo niyan, yung pagpapahalaga ay makikita sa time spent ng isang tao. Kung wala ka nilang dahilan para hindi dumalo, dapat nandito ka sa gusaling sambahan, magkakasama tayo. Bakit? Ang taong namamangha sa kagandahan ng Diyos, hindi papayag na lumipas ang isang linggo na hindi makaniig ang Diyos. Can I hear an amen? Unless otherwise, you're busy with some other things. But those people who've seen the beauty of the Lord would rather want to stay in the house of our God. That is a matter of priority. So nakita po natin dito, when you have seen His beauty and experienced His reality in our lives, then we are going to seek God and have Him as our utmost priority. Now, has there anyone been able to see God? The answer is no. No one has seen God. Pero tingnan po nyo dito, God made Himself manifest through His Son, Jesus Christ. And even if Jesus is no longer with us in the flesh, He still remains with us by the power of the Holy Spirit. So we have the Trinity still moving, living, working, and fellowshipping with us. Ano po sabi po ng isang apostol, si Felipe? Sinabi niya sa Panginoon, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na ho kami. Sumagot si Jesus, katagal na niya ako kasama. Hanggang ngayon, hindi mo pa ako kilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit sinasabi mong ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo, ngunit ang Ama na nananatili sa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. John 14 verses 8 up to 11. Kaya hindi nyo pwedeng sabihin, hindi nyo pa namasdan ng Ama. Sapagkat ang sino mang na kay Kristo, namasdan na ang Ama. Amen? At nananatili tayo sa presensya ng Diyos sapagkat ang sabi ng Panginoong Hesus, hindi ko kayo anya iiwang ulila. Ang pag-alis ko ay sa ikabubuti nyo sapagkat ipadadala ko ang banal na Espiritu upang kung saan ako naroroon, duroon din kayo. So we see that we have seen the beauty of God through our Lord Jesus Christ. Can we hear an amen this morning? Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon yung pinakamalakas na palakpak para sa Panginoon, sa Diyos na mga Diyos at Hari na mga Hari? We're down to our last two. And fourth, we begin to understand God will definitely be your priority when God is your all in this life. Not only have you experienced and seen His beauty, God becomes your priority when God is your all in this life. Ano sabi sa verses 6 and 8 ni Haring David? Laman ka ng gunita ko, samantalang nahihimlay.
magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Ikaw ang sa akin tumutulong sa tuwina. Kaya sa iyong pagkupkup, ligaya kong awitan ka. Itong aking kaluluway sa iyo lang nananalig. Kaligtasan ko'y tiyak dahil sa iyo'y nakasandig. Kuya Rico, nung nagsisimula ka bang ma-inlove kay Ate Ami, siya ba ang laman ng bawat gunita mo? Diba? Gabi pa lang, paano ko kaya makikita ang Ami ko? Nakatingala sa, kisame, Ami. Diba? Totoo yun, di ba? Kaya ang sabi nilang gano'n, ang ma-inlove daw is a state of mental insanity. Si Tatay Ruben kaya, nung talagang nakita niya ang Nanay Rosing dumadayo para makiani nung nakita niya, wow, eto na. Ano kaya ang reaction ni Nanay Rosie naman? Gunita din kaya ni Nanay Rosie at Tatay Ruben? Yun ang tanong. Tingnan niyo ho dito parang sinong di makaka-relate sa passage na to? Parang madly, deeply in love si David. Ano sabi niya? Laman daw ng kanyang gunita ang Diyos habang siya'y nahihimlay. Hindi ho si Bathsheba ang kanyang iniisip ng mga panahon na yun. Sabi niya, magdamag na palaging iniisip ko ay ikaw. Bakit daw po? Ikaw ang sa akin tumutulong sa tuwina. Kaya sa iyong pagkupkup, ligaya kong awitan ka. Itong aking kaluluway sa iyo lang nananalig. Pagkat ang kanyang kaligtasan ay tiyak, sa lahat ng sa Diyos ay sumasandig. Amen po ba? So nakita niyo, bakit ganun ang prioridad ni David? He's seen and experienced and he's begin to understand. Ano sabi po dito? God becomes your priority when He is your all in this life. Sino ho dito? Ang gunita palagi ang Diyos. Magiging gunita niyo lamang ang Diyos kung tunay ang Diyos sa buhay ninyo. Pero hindi niyan magiging gunita kung kayo ay hindi tunay na nakakakilala sa Panginoon. Ngayon, ipagpatuloy po natin dito. Tingnan niyo dito. David fled from Absalom. He fled from the throne. He left his possessions, and his wives behind him. His own son whom he loved was attempting. Nakita naman ninyo, sabi nga, walang sasantuin daw si Absalom Tuloy po natin dito. And yet in all of this, David wasn't seeking for any of those things to be restored in his life. What was David's greatest desire? He wasn't praying, oh God, give me my wives back, or give my palace back, or give my kingdom back. What was his prayer? That he would see the Lord again, the Ark of the Covenant, and to be in the presence of the Lord kung siya ay kinakasihan pa rin ng Panginoon. Balik mo na yung kaba ng tipan doon sa kinalulugaran niya. At kung ako'y kinalulugdan ng Diyos, muli kong makikita ang kaban ng tipan. Hindi siya naghangad sa anumang bagay. Ang nag-iisang hangad ni Haring David ay masumpungan niya ang sarili sa presensya ng Diyos. Kinahiran, amen. Kaya ako talaga sa totoo lang ngayon ko naintindihan, bakit yung iba, ang tingin sa gusaling sambahan, gano'n na lang. Pero hindi sa gusaling sambahan nananahan ang Diyos. Ang tunay ang Diyos ay nananahan sa puso ng bawat isang sa Kanya'y sumasamba. Bakit may ibang pangkating pangreliyon, napakalaki ng pagpapahalaga sa gusaling sambahan. Pero hindi nananahan doon ng Diyos. Ang Diyos ay nananahan sa kapulungan ng Kanyang mga hinirang. Kung saan may 2 o 3 na magkatipon sa Kanyang pangalan, ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Can I hear an amen? Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon? Yung pinakamalakas sa palakpak. At yung palakpak na yun ay dahil sa lumabot na tayo sa 5. Siguro, ayan, tapos na. Matatapos na si Tabaru. Number 5, God will only be your utmost priority and you will seek Him when God is your hope and your defender. Amen? So you're beginning to see for yourself, longing for God, hindi yon nangyayari ng overnight. May reason why we prioritize God. Moving on, sabi po dito ni Haring David in verses 9 up to 11, ngunit silang nagbabantang kumitil sa aking buhay. Sila nga ang masasadlak sa malamig na libingan. Pero alam niyo, bilang hari, bilang ama, hindi ginusto ni Haring David na makalaban yung kanyang anak na si Absalom. Pero alam niyo, totoo nun, it is the Lord who punished Absalom when he rose up against the servant of God.
Sabi po dito, mamamatay silang lahat sa larangan ng digmaan. Kakanin ng asong gubat ang kanilang mga bangkay. Dahilan sa iyo, O Diyos, ang hari ay magdiriwang. Kasama ng mga tapat, magpupuring walang hanggan. Ngunit silang sinungaling, bibig nila ay tatakpan. Napakalinaw po. When God is our hope and our defender, He will definitely be your priority. Amen? Alam mo, sa totoo lang ho, pag dumadaan ho sa matinding pagsubok sa buhay, ang mga tunay na Kristiyano, walang ibang inaasahan kundi ang Panginoon. Ang nagsisilbing kaaliwan natin sa panahon ng kapighatian ay walang iba kundi ang Diyos. Tama po ba? May mga pagkakataon ho na dumadaan ako sa punto ng buhay ko. Minsan hindi ako mapanatag. Minsan naiyak ako sa ilang mga bagay. Sa mga pagkakataong dumadaan po ako sa ganong kalagayan ng buhay, dun ko ho napapatunayang totoo ang Diyos. Sapagkat sa Kanya'y walang anino ng pagtalikod. Kailanman ay hindi niya pinabayaan ang Kanyang mga hinirang. Kaya mga magulang at mga kapatid, sino ang inyong prioridad? Hindi niyo ho kinakailangang dumaan sa pagtatraidor na katulad ng naranasan ni Haring David sa kamay ng kanyang anak ni Absalom. Hindi niyo ho kinakailangang dumaan sa mga bagay na yan. Pero ito ang sasabihin ko sa inyo, dumaan man kayo sa pinakamabigat niyo ng pagsubok, hindi kayo pababayaan ng Diyos. Manapay, siya pa nga ang gagawa ng kaparaanan upang malampasan ninyo ang mga pagsubok na pinagdadaanan nyo sa buhay. Ganon kabuti ang Diyos. At alalahanin natin, kung siya ang ating Ama, hindi ka pababayaan ng tatay mo. Ang mahalaga, anak ka ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon? Malapit na po ako magtapos. David wasn't consumed with thoughts of getting even. That was never his thought. As he considered his circumstances, he realized that God is just. God would judge fairly. The wicked would not prevail in the long run. Thus, David could commit the situation to the Lord, giving him right perspective and balance. Tama po ba? Alam naman ng Diyos yung lahat ng bagay. Wala tayong dapat ikatakot. He would make it his business to rejoice in God and let God deal with his enemies, and God will definitely vindicate him. We begin to understand, David wasn't consumed with thoughts of getting even. He knew his calling. Alam niya kung sino siya. Ano sabi? Hari siya. May pangako ang Diyos sa kanya. And that God would not fail to accomplish all that concerned him. Psalms 57 verse 2. I will cry to God Most High, to God who accomplish all things for me. Wala akong ipinangamba si Haring David sa panahon ng kanyang pagsubok. The point is, the person who seeks after God will be a person of strength, a person of stability, a person with inner resources to meet every crisis in life because God is our hope and our defender. Humanap kayo ng taong makatatayo laban sa lahat ng pagsubok sa buhay. Yan yung taong naninindigan at nakasandig sa Diyos na buhay. Kuyugin na tayo ng lahat ng pwede nating maging kaaway. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sa ilang taon ng pagpapastor ko sa ministeryo, I've seen a lot of conflicts, I've seen a lot of challenges, I've seen a lot of conflicts. But there was never a time that I felt alone. Yes, nalulungkot ako, natatakot ako minsan, pero dahil sa ang Diyos ang aking pag-asa, lagi at sa tuwina, nagpapanibagong lakas ako, alam kong hindi ako pababayaan ng Diyos. Ito ang magandang balita, ang Diyos ko ay Diyos nyo rin. Ang Panginoong Hesus ko ay Panginoon din ninyo, kaya hindi niya pababayaan ang kanyang mga hinirang.
Amen po ba? Kaya wala ho tayong dapat ikatakot. So in conclusion, how are you going to prioritize God? You will only prioritize God when you really know who God is. You will prioritize God when God is the desire of your hearts. You will prioritize God when you have seen His beauty and experienced His reality in your life. You will prioritize God when God is our all in this life, verses 6 up to 8. And lastly, He will be your priority when you know that God is your hope and He is your defender. Let us review our past week and our last 7 months. Yan, sabi dito, kung dumaan man tayo sa mga bagay na ito, kahit na tayo dumaan sa matinding pagsubok, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ready na ba ang ano natin dyan, yung song natin? Yan, pwede niyan tanggalin yung slide. Tapos na po tayo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung malakas sa palakpak sa Diyos na buhay. Napagpala po ba kayo? Hindi ko gagambalain ngayon yung worship team. Sino ba ang closing prayer natin? Si Kuya Ray, no? Pagkatapos nitong video na to, magko-closing na prayer tayo kaagad. Isa lang bagay ang gusto kong sabihin, ano? Dito ba ako magtatapos? Kahapon po, doon ho sa spiritual retreat ng company na yon, sabi ko sa kanilang ganon, natutuwa ako sa inyo, kako. Kasi minsan nagpapataas ako ng kamay doon sa umattend. Tanong ko, ilan ang born again dito? Ay, kung may magtaas man, isa, dalawa. So majority ng dumadalo, lahat puro mga Katoliko. Ngayon, sabi ko sa kanilang gano'n, natutuwa ako sa inyo, halos lahat kayo Katoliko. Pero natutuwa ako dahil isang pastor ang pinagtuturo nyo sa inyo, di ba? Pagkatapos, hindi ko nga pinopost yung pictures kasi alam niyo ho ba na ang aming pinagre-retreatan ay isa kong simbahan. So pagharap ko dito, si San Isidro Labrador. Yon, oo, talaga sa totoo lang. At may dalawang ninyo dito at ninyo isa doon. Medyo natatakot akong i-post eh. Baka kasi itakwil nyo na naman ako. Sabi nyo naman, ito na mga pastor na ito, puro nakadimunyuhan. Abay, nung nakita ko yun, talagang, binantayan ako ng dalawang ninyo. Dwindi. Parehong dwindi sa magkabila. Pagkatapos ang natuwa lang ako dahil may lector sila, doon ako yung napulpito ko, doon ako natuwa, no? Sabi ko gano'n, nakakatawang isipin na kayo, karamihan kayo mga Katoliko, pero nagtuturo sa inyo protestanting pastor, at ang ating pinagtuturuan ay simbahan. Alin sa dalawa, masunog ako doon o sila masunog? Pero feeling ko talaga, ibang-iba yung ambience. Pero alam mo sa totoo lang, isang bagay na napatunayan ko, sa totoong spiritual na tao, hindi pinag-uusapan ng reliyon. Sa tunay na spiritual na tao, ang espiritu ng Diyos ay kumikilos at gumagalaw. Nung nagtuturo ako sa kanila, maniniwala kayo, nag-iiyakan sila. Kala mo hindi mga Katoliko. Humahagulgol. Bakit? Hindi ako yon. Espiritu ng Diyos yon. Dahil ang espiritu ng Diyos na kumikilos sa lahat, Katoliko ka man, Metodista ka man, ano ka man, pag ang espiritu ng Diyos ang kumilos, wala kang magagawa. Ngayon, sabi ko sa kanilang ganon, para sulit naman yung pag-invite niyo sa akin. Kasi limang Saturdays eh. Kaya nga wala tayong School of Ministry ng every Saturday. Bakit? 5 beses ako inimbitahan. Akala ko nga, 3 lang eh. Yung pala, 5. Sabi ko sa kanilang ganon, para sulit yung pag-attend nyo ng seminar, hindi naman yung isa lang topic na ituturo ko. Kada Sabado, tuturuan ko kayo ng bago. Kaya yung nasa May 2, iba yung tinuro ko no May 2, iba yung tinuro ko kahapon, at iba rin yung ituturo ko sa susunod na mga Sabado para para ma-enjoy nila yung kanilang retreat. It so happened that the resource I used was actually, alam to ni Ma'am Zar, alam to ni JP, yung mga nagtrabaho sa CMI. CMI is totally Athenian. At ang mga Atenista ay Jesuita. At ang mga Jesuita ay merong ginagamit na tinatawag na spiritual method, yung Ignatian spirituality. Nagtapos ako sa pamamagitan ng pagpapaawit nitong kantang to. Hindi ko ipinagkakaila, kantang Katoliko. Pero kahit hindi ka Katoliko, yung katotohanan ng awit na to ay dapat niyong maintindihan. Sapagkat ito'y halaw sa salita ng Diyos sa Psalms chapter 63. Kaya kung meron na namang magsasabi sa akin, hindi mo dapat pinatugtog yan, umalis na kayo ng church talaga. Dahil ang tunay na espiritual,
kahit anong ihain mo sa espiritual, ang espiritual. Tama po ba? Ang kasalanan. Pero walang nasusulat na hindi tayo pwedeng makinig dito sa mga songs na ito that are actually penned and coming from the Bible. So hindi na ako patatayuin yung worship team, walang ganon. Patugtugin nyo to, at habang pinakikinggan natin, maglinay-linay kayo para maintindihan nyo, Diyos ba talaga ang inyong hinahangad sa buhay ninyo? At kung siya, salamat sa Panginoon. Kung hindi pa, idinadalangin ko, Diyos ang maging hangad natin sa bawat araw at sandali ng ating buhay. Play the video. O Diyos, Ikaw ang laging hanap. Loob ko'y Ikaw ang tanging hangad. Nauuhaw akong parang tigang na lupa sa tubig ng iyong pag-aaruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal nang makita ko ang iyong pagkarangal. Dadalangin akong nakataas, aking kamay magagalak na awit ng papuring ialay. Ngunit ako'y ikaw habang nahimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwina'y taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umawit akong buong galak, aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo. Kaligtas ay tiyak kung hawak mo ako. Magdiriwang ang hari, ang Diyos siyang dahilan. Ang sa iyo ay nangako, galakyaong makakamtan. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwina'y taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit, umaawit, umaawit akong buong galak. Tayo pong lahat ay tumayo. Bago po kami tuluyang magtapos sa diwa ng panalangin sa pangunguna ni Kuya Ray, loobin mo, Panginoon, sa bawat sandali ng aming buhay, kayo po ang aming maging gunita.
ang pakanasain namin sa buhay na ito ay masumpungan tuwina sa lilim ng iyong mga pakpak. Na kayo po, Panginoon, ang siya naming maging kaagapay, kasama, at hangad sa bawat sandali ng aming buhay. Kung kami nakakalimot at sa tingin namin kaya namin ng sa aming sarili lamang, ipaalala mo, Panginoon, kung sino ka sa buhay ng bawat isa. At sa katahimikan ng sandaling ito, muli mong pag-alabin ang nanlalabig naming pagmamahal sa iyo. Magkaminsan, masyado na kaming familiar sa iyo eh. Masyado na kaming pamilyar sa takbo ng service namin, yung mga takbo ng mga bagay-bagay. Sabi nga, familiarity breeds contempt. Pag lagi na namin ginagawa ang isang bagay, nawawala na ang kahulugan nito. Maari po ba, Ama? Maari po ba, Panginoong Jesucristo? Muli mong buksan ang mga mata ng aming puso at makita ka namin muli sa iyong kagandahan, sa iyong dakilang kagandahan. At nang sa gayon, Panginoon, mabalik kami sa aming pagkamangha sa iyo, na ikaw ay Diyos. Kami, Panginoon, ay tao lamang at dapat na kami ay nagtitiwala sa iyo sa bawat sandali, panahon at pagkakataon ng aming buhay. Bago po tuluyang magwakas sa diwa ng panalangin sa pangunguna ni Kuya Ray, mga kapatid, hindi niyo ho kailangan ng isang pastor para tumawag kayo sa Panginoon. Bukas ang pinto. Makalalapit tayo sa sanktuaryo ng Panginoon. Napunit ang harang, ang kurtina na naghihiwalay sa dakong banal, sa dakong kabanal-banalan dahil sa ginawang sakripisyo ng Panginoong Jesus, makalalapit tayo sa Ama. At ang Panginoong Jesus ang siyang nangako sa John chapter 6 verse 37 na sino mang lumalapit sa Kanya sa anumang kaparaanan ay hindi niya ipagtatabuyan. Sa umagang ito, lumapit ka, kapatid. Lumapit ka sa Panginoon. Lumapit ka sa Panginoong Jesucristo. Siya na nagsabing, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo ay aking pagpapahingahin. Pagod ka na ba? Nais mo ba ng kapahingahan? Narito si Jesus. Ang kanyang paanyayay, lumapit ka at magsiparito kayo sa akin. Kayo'y aking pagpapahingahin. As the instruments continue to play before we close in prayer, go to the Lord. The Lord is here. And even in silence, kahit na sa panahon ng katahimikan, kayang kumilos at gumalaw ang Diyos sa pangalan ni Jesus.
your Spirit, Lord, is moving in this place. Ika'y walang hanggan, O Diyos. Katuwiran na, kabanalan, ang nais mo. Ika'y walang hanggan, O Diyos. Sa krus ang kabutihan mo'y hayag sa buhay na ito. Hindi magbabago at hindi maglalaho. Panatag at payapa sa presensya mo. Kapangyarihan at walhati ay para lang sa'yo, Panginoon. Ika'y walang hanggan, O Diyos. Katuwiran na, kabanal, Kuya Ray, please. Ang nais ko, ika'y walang hanggan, O Diyos. Sa krus ang kabutihan mo sa buhay. Can we lift our hands to the Lord and say, Hallelujah! Hindi magbabago at hindi maglala. Panatag at payapa sa presensya mo. Kapangyarihan at walhati ay para lang sa'yo, Panginoon. For the very last time, say, Ika'y walang Katwiran at kabanalan, ang nais mo. Ika'y walang hanggan, O Diyos. Sa krus ang kabutihan mo'y hayag sa buhay na ito. Hindi magbabago at hindi maglalaho. Panatag at payapa sa presensya mo. Kapangyarihan at walhati ay para lang sa'yo, Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, Diyos ni Abraham, ako, Panginoon, marami pong salamat sa presensya mo, Lord, na aming naranasan sa araw na ito. Panginoon, salamat po, O God, dahil tunay nga po, Panginoon, na Ikaw ang nagtuturo sa amin, O God. Sa lahat ng bagay, sa aming buhay, Panginoon, Ikaw po ang aming maging priority, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming buhay, O God. Panginoon, sa pagkising pa lamang po namin sa umaga, sa pagmulat po ng aming mga mata, kaya mo, Lord, na Ikaw po ang aming maging priority, O God, sa aming buong maghapon, O God. Bigay po namin sa iyo, Lord, ano man ang will mo, O God, sa aming mga buhay. Panginoon, marami pong salamat, Panginoon. Tunay nga, Lord, maging sa aming pastor. Nagbigay, ginamit mo, Panginoon, sa araw na ito. Hayaan mo nga po, Panginoon, Ikaw po ang mag-bless sa kanya, O God, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga mahal sa buhay, Panginoon. We speak blessing, Panginoon. Lord, lagi mong ingatan si Pastor Ronald, saan man siya pumaroon, saan man siya pumunta, Panginoon. Lord, saan mo siya
siya gamitin, O God. Hayaan mo nga, lagi mo siyang itago sa iyong krus, O God. Lagi mong ibaba ang kanyang buhay at ikaw ang maitaas, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, Lord, magningning ka sa kanyang buhay, Panginoon. Sa bawat mga tao na makapakikinig ng kanyang mga sermon, na nais mo, O God. Tunay nga, Lord, na ikaw ang maitaas, Panginoon. Ikaw ang maitaas sa kanyang buhay. Lord, ang pangako mo, hindi mo siya iiwan, hindi mo siya pababayaan, Panginoon. Lord, marami pong salamat sa buhay po ng bawat isa na narito, na tunay na nakapakinig ng iyong salita. Hayaan mo nga po, Lord, na sa aming mga buhay, Panginoon, magamit mo, Panginoon, ang aming mga sarili, Panginoon. At tunay nga, Lord, na ang mga salita na aming pong napakinggan ay maitanim po sa aming matabang puso, Panginoon. At tunay na magamit lamang po namin, Panginoon, ito sa ikalalaganap ng iyong salita, Panginoon. Makita po sa aming mga buhay na ang tunay na Kristiyano, ang tunay na ilaw, ang tunay na ikaw, Panginoon, na namumuhay sa aming buhay, O God. Lord, maraming pong salamat, Panginoon. Lalabas po kami sa iglesyang ito, Panginoon, na dala-dala ang iyong pangako, Panginoon, na kailan hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Lord, hayaan mo nga po, Panginoon, na laging sumaamin ang pag-ibig mo, ang pagpapala mo, ang pag-iingat mo. At tunay nga po, Panginoon, na ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagpapala ng Diyos Anak, at ang pakikipisan ng Diyos Espiritu Santo ay lagi pong sumaamin ngayong bukas at magpakailanman. Lord, ito po ang aming dalangin, Panginoon. At hayaan mo nga po, Lord, na ngayon pa lamang itanggapin mo lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat na tanging sa iyo lamang, Panginoong Hesus, na aming ibinibigay. Amen and amen po. Sumainyo ang kapayapaan ang iya'y managanap. Pwede po bang habang inaawit po natin tong awit na to, ipatong po natin ang ating kanang kamay at kaliwang kamay sa tao nasa kanan, nasa kaliwa. And let us pray for one another and say, Sumainyo kapayapaan at iya'y. As we pray for one another, may the love of God flow in each and every one of us in Jesus' name. Minsan pa, say, Sumainyo at ang iya'y managanap. Big niya'y manatiling walang hanggan. Siya nawa, siya nawa, siya nawa, siya nawa. God bless you po. May the Lord go with you and go in peace. Happy Mother's Day and the Lord be glorified in your lives. God bless po. Pagpalain po kayo ng Panginoon.